tayong special number ngayong araw na ito. But still, ang salita po ng Diyos ay handa pa rin po na maipahayag po sa atin sa tulong at biyaya po ng Panginoon. At magsipaghanda po tayo sa atin pong mensaheng mapapakinggan. So, samahan niyo po ako para po sa ating mensahe ngayong pong umaga mula po sa salita po ng Panginoon sa unang Timoteo. So, let us open our Bibles sa aklat po ng 1 Timothy chapter 1. First Timothy chapter 1 verses 3 to 11. So ito po yung passage natin. But actually po ang magiging focus lang po natin is yung verse 5 para po sa ating message. Unang Timoteo, Kabanata 1, talata 3 hanggang 11. Okay, so tayo po sandaling tumayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Excuse me. 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11, as I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Now we know that the law is good if one uses it lawfully, understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God, with which I have been entrusted. Purihin po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. We're privileged once again na mapakinggan ang inyong pong salita. And this is truly all of your grace, Panginoon. Ito po yung pong biyaya sa amin upang patuloy kaming mapaalalahanan sa bahaging paglilingkod na ang amin pong pagtawag ay hindi upang maitaas ang aming sarili, kundi ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. And help us, O Lord, na maunawaan po namin ang inyong pong mensahe. Ang Santong Espiritu ang magpaunawa sa amin sa inyong pong mensahe at ang inyong pong lingkod na tagapagsalita ay patuloy niyo pong itago sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw po lamang ang may taas sa bawat salita at katotohanan mapapakinggan po namin sa umagang ito, Panginoon. Purihin kayo sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. And ngayon pong araw na ito, ang ating matutunghayan is about the goal of our teaching. So, when we say teaching is no other than the Bible, so this is the sound doctrine, or in other words is the gospel. Ano po? Or yung tinatawag nating the faith. Ano po? O yung ang pananampalataya na kung saan ay collective na aral na itinuturo po ng banal na kasulatan. So, ang goal po ng ating pagtuturo is not to simply to educate people. So, hindi po ito yung tipo ng akademya na nakagisnan po natin sa ating mga paaralan. So, from elementary to secondary to tertiary, kung meron pang umabot sa atin ng postgraduate, ay salamat sa Panginoon. So, it's not the some kind of that, ano po, pagamat isa din po yan sa nais din po ng Panginoon sa atin, na maturuan po tayo at mapag-aralan po natin kung ano ba ang katotohanan ng espiritual na dapat po nating maintindihan. Because sabi po dyan is ito po ay intended po para po sa ating pagiging mabunga na Kristiyano.
So, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon just only to sit down and to listen, kundi tayo po ay tinawag ng Panginoon upang maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. At bilang isang kagamit-gamit na instrumento ng Panginoon, hindi ho tayo narito para may taas o may elevate natin ang ating sarili, kundi ang biyaya po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mensahe. Kaya dito po sa ating message, makikita po natin ang sinabi po ni Apostle Paul sa counting background po, makikita po natin. So this is a pastoral letter, pastoral epistle, the book of 1 Timothy. Paul, siya po ay sumulat sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. So he wrote a personal epistle para ho sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, na sabi po niya dito sa verse 2 is my true child in the faith. And yung common greeting po ni Apostle Paul here is grace, mercy, and peace, di ba? From God the Father and Christ Jesus our Lord. And Timothy was a pastor in Ephesus. So isang local church. Ano po? Si Timoteo sa Efeso. Kaya makikita natin yung sitwasyon po ng Efeso po dito po sa aklat ng una at ikalawang Timoteo, na meron po mga kasamahan si Timoteo na maaring mas matanda pa sa kanya, mas experienced when it comes to teaching, when it comes to yung kanilang pagtuturo about the law o yung kautusan. But ang sabi po ni Apostle Paul is instruct them. Okay? Sabi niya dito sa verse 3, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. So, merong nagtuturo ng ibang doktrina sa loob. Hindi po yan outright sa labas ng Efeso, kundi inside the local church of Ephesus. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kanya, turuan mo sila na huwag magturo. Ano po? Not to teach, nor to devote themselves. So, kaya yan po yung ating magiging focus ngayong pong umaga. Ano po? So, the goal of our teaching, before we move on doon po sa verse 5, so tingnan muna natin yun pong characteristics o katangian nitong mga false teachers na kasama din sa loob ng local church. Ano po? Yan, sabi dito, ang ating objective po is to keep ourselves on track for the goal of our teaching. So, not simply to teach. Hindi lang tayo merong kaloob sa pagtuturo. Hindi lang tayo merong knowledge sa pagtuturo. But we should know also the practical the practical view of our teaching. Okay? And to stand for God with the right attitudes and behaviors. Yes, it is right na magkaroon po tayo ng tamang yung doktrina, tamang katuruan. So, we have our Sunday school. Ano po? Salamat sa Panginoon. We have our Bible studies para maturuan po tayo ano ba ang doktrina ng Biblia, ano ba ang tinatawag na sound doctrine. But hindi po doon nagtatapos ang Biblia. Kailangan po ay nasa kabilang timbangan ho yung tinatawag nating practical, yung tinatawag nating behavior or attitudes. Okay? Kaya sabi dyan is to stand for God with the right attitudes and behaviors. So these are the two objectives dito po sa ating message. Kaya pag tayo po ay compelled para magsalita at sabihin sa mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos, ano ba ang ating motibo? Kasi yun po yung magiging impression sa atin na bakit mo tinuturuan o bakit ka nagtuturo ng salita ng Panginoon. Is just, sabi nga, is it to insist them that you are right and they are wrong? Ganun ba ang motibo natin? Sabihin mo na ikaw ang tama at sila ang mali? Sabihin mo sa kanila ang iba't ibang mga kontrobersya para, sabi dito, to fuel their hate for people? Para mas mag-ibayo yung kanilang galit sa tao? Yun ba ang intention mo? Kaya mo sinasabi ang Biblia? Kaya mo ba tinuturo ang Biblia? So, sa mga sample na sitwasyon na ito, so with these sample situations, masasabi ba natin na na-achieve ba natin yung goal ng ating pagtuturo? Yung tunay na intention ba natin o yung tunay na mithiin ng Diyos para sa atin sa pagtuturo? Okay? Kaya ito po yung magiging focus po natin. Kaya it will serve as a hearty message or hearty reminder for the true goal of our teaching.
for the true goal of our presentation of the Word of God. Even in the simple conversation sa ating mga tahanan. So, mag-asawahan, nag-usap tayo about spiritual matters. So, let's say, ikaw ay Christian, siya hindi mananampalataya. So, paano mo i-share mabuting balita sa kanya? Paano mo i-share ang word of God sa kanya? Debate ba? Baka mauwi yan sa batuhan ng pinggan. Ha? Sana hindi ganon. Tayo pang unang babato. Di bate. Pagkatapos, so lilipas ang magdamag, walang imikan. Lumipas ang mga araw, wala pa rin imikan. So, hindi ganon ang intention po ng Bible para sa atin. And, sabi dito, tayo po ay gospel sharers. Ano po? And we must share the gospel according to the commandment of our God. Sabi po ng verse 1, kung paano po ipiniresenta ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior, or by the commandment, sa ibang translation, of our God and Savior and Christ Jesus our hope. So specific yung pagtawag po ni Paul, hindi lang siya basta tinawag para magturo, hindi lang siya basta tinawag para mangaral. Kundi siya ay tinawag, sabi dito, siya ay apostol by command of God. So he was charged. Okay? He was charged by the Lord. Kahit baga siya ay tinawag ng Panginoon after the ascension. Di ba? Pero hindi po yan questionable dahil nakita po natin talaga in the book of Acts na ang Panginoon mismo ang tumawag. So, Apostle Paul instructed his true child in the faith. Ano po? From Paul to Timothy, sabi dito, about the goal of their teaching. So, Timothy instruct these people not to teach and not to devote themselves with such strange doctrines. But, in verse 5, he said, sabi niya, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So, ito yung pagkakaiba sa isang tunay na mangangaral o mangangaral sa isang huwad na mangangaral. Kaya, dalawang points po makikita natin. So first, we have the false teacher's goal from verse 3 to verse 4 and verse 6 to verse 7. And our second point is the true teacher's goal in verse 5 and then verses 8 to 11. So ito po yung ating magiging focus ngayong umaga, the first heading po natin. So, in verse 3 again, I will read, as I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons. So wala pong binanggit si Apostle Paul kung ilan itong mga taong ito, but obviously, these people might be influential. Maaaring sila po ay ma-influensya, maaaring sila po ay pagka nagsalita talagang pakikinggan sila. Yung kanilang, sabi nga, personality ay strong. Okay? Yung edad nila ay, siyempre, mas maedad sila kay Timothy. But here, sabi dito, hindi po ito maging hadlang sa isang batang lingkod ng Diyos upang hindi niya paalalahanan o hindi niya bigyan ng instruction ang mga taong ito na huwag magturo ng katuroang hindi mabuting balita o ng hindi kay Kristo. Ano po? So, kaya ang makikita natin dyan is yung authority na dapat ay makita ho kay Timothy how to deal with false teachers as well as doon sa tinatawag nating false teachings o katuroang hindi sa Diyos. Di ba? Kaya the false teachers' goals, makikita po natin first, is love for destructive and divisive doctrines. So, nasaan ang kanilang pagmamahal? Nasaan ang kanilang oras? Ang kanilang oras ay sa mga katuroang nakasisira at sa mga katuroang nagdudulot ng pagkakahati-hati. Destructive and divisive. So, we have strange doctrines. Sabi dito sa verse 3, different doctrine. Kapag chinek po natin yan in the original language, ang ibig sabihin po nito is a different kind of teaching. Heteron or heteron didaskale. Ano po? So, ang ibig sabihin is
teaching of a different kind. Hindi talaga siya nabibilang. Hindi talaga siya gospel. Kaya sabi po doon ni Apostle Paul sa Galatians chapter 1, ang sino mang nagtuturo ng iba, a different gospel. So talagang sinabi po ni Paul na hindi talaga ito gospel. Hindi siya gospel na may kahalo. But this is a different gospel. Iba. At ang sabi niya, let him be accursed. Siya'y pakasumpain. Okay? So, their love is for destructive and divisive doctrines. So, nandun yung kanilang pag-ibig sa mga katuroang hindi sa Diyos. Ano ba itong mga katuroang ito? So, makikita po natin sa verse 4. Ano sabi dyan? Nor to devote themselves to myths. So, yung tinatawag nating mytholohiya and endless genealogies which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. So, to be, kumbaga, in-specify po, yun pong tinatawag na different doctrines o strange doctrines. Dito po sa verse 4, yung tinatawag nating myths, endless genealogies. So, pagka sinabi nga nating myths is, ang katumbas nito sa atin ay yung mga fake news, alamat, kwentong barbero, So, walang batayan, wala talagang scripture evidence, wala talagang basihan sa salita ng Diyos, and endless genealogies. So, possibly itong endless genealogies is sa mga Hudyo. Ano po? So, ito ay nabibilang po sa mga Hudyo. And also makikita din po natin in verse 7, so desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. That's why makikita natin na mas naging malinaw po na ito ay mostly ay mga Hudyo. Ano po? So meron po silang Jewish background. Yun pong sinasabi po ditong mga false teachers. Kaya sabi dyan is their love for destructive and divisive doctrines. So yun po yung dapat na maging isa ho sa factor na para makita natin that yung bang katuruan na ating pinangahawakan ay sigurado ba tayong naaayon sa Bible? Sigurado ba tayong ito ay biblical? Kasi baka yung katuruan na ating pinanghawakan napanood lang natin sa TV o napanood lang natin sa social media. Kasi nagturo din pastor. Nagturo din, tinatawag niya ang kanyang sariling teacher. Tinatawag niya ang kanyang sariling preacher. Tinatawag din niya ang kanyang sariling rabbi, apostol, propeta, etc., etc. Lahat ng titulo, sabi niya, siya daw. Ay, nakakatakot po yan, mga kapatid. Ano po? Samantalang si Apostol Pablo, ang sabi niya, I am the foremost. I am the chief of sinners. May mga nagsasabi, ano yun? Yung talagang, I am worthy to be called. Sabi nga, I am worthy to be called an apostle, a pastor, a teacher, a prophet, a bishop, an overseer, elder, lahat na. Kunin mo na rin ng kardinal at sa ampapa. Lahat na ng posisyon na alam mo. Di ba? Lahat na ng posisyong alam mo mataas, kunin mo na. Pero sa isang lingkod ng Diyos, wala tayong makikita na itinataas niya yung kanyang posisyon. Ang itinataas niya si Kristo. Ano po? Si Kristo lang ang itinataas niya. So, sabi po dito, is their love for destructive and divisive doctrines, so that is strange doctrines that is a different kind than that of the apostles. So, in contrast with the apostles' teaching in Acts chapter 6. And also, myths and endless genealogies na tinatawag po na doctrines of demons na mababasa din po natin in 1 Timothy chapter 4 verse 1. So sabi po dyan, now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons,
And then in verse 3, makikita po natin that isa ho sa mga tinatawag na divisive doctrines and destructive doctrines is yung tinatawag na false asceticism. In verse 3, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Okay? And then in verse 7 of chapter 4, sabi dito, have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. So, yan yung mga examples na tinatawag nating false teachers or false teachings. Okay? And these are characteristics of a different gospel. So, lahat yan. Silly myths, endless genealogies, fanciful stories. May naniniwala pa sa atin na si Kristo at si Satanas daw ay magkapatid. Ano po? Baka may naniniwala pa dito na ang Panginoong Hesus daw ay nagkaroon ng asawa. Okay? Talagang inextend pa natin ang pagiging marites sa Biblia. So nakakatakot mga kapatid. So ang sabi po dito is ito ang pag-ibig ng mga taong huwad. Okay? False. Hindi talaga tunay na sa Diyos. And these false teachers are not to be taken lightly because they threaten people with eternal ruin. They threaten people with eternal destruction. So, hindi dapat sila, i-take lang natin na simple lang, ipagwalang bahala kung ano yung kanilang sinasabi. Dahil ang nakasaalang-alang dito ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga taong kanilang tinuturuan. Kaya it's a matter kung paano po natin tingnan ang kaluluwa o pahalagahan ang kaluluwa ng isang tao sa bawat salitang lalabas sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita o ng salita ng Diyos. Nandun ba ang ating pag-iingat na sa bawat sinasabi natin, ito ay makatutulong sa kanila para makilala nila si Kristo, itatwa nila ang kanilang mga kasalanan, talikuran nila ang kanilang mga kasalanan, at mabuhay sila para sa Panginoon? O ibinubuyo mo sila sa pagkakasala? Okay? So, that's number 1. Their love for destructive and divisive doctrines. They hate unity. Okay? They love disunity. They love chaos, not order. Mas gusto nilang magulo. Mas gusto nilang maingay. Mas gusto nila yung nagkakasakitan. Yan ang katangian ng mga huwad. Okay? And also, we have love for vain discussions. Verse 6. Basa po natin. Certain persons, by swerving from this. So yung this is, yung pong sinabi po sa verse 3, different doctrine. By swerving from this, have wandered away into vain discussion. So vain discussions. Sa ibang translation, mabasa po natin dyan, is walang kabuluhan. Empty. Ano po? Empty chatters. So, walang kabuluhang usapan. So, yung tinatawag nating vain discussions, meron po tayong example dyan, yung tinatawag nating fellowships or mga pagtitipon, pero walang personal evaluation. So, ibig sabihin, walang pag-check sa ating sarili. Ang laging chine-check iba. Ang laging chine-check yung ibang grupo. Ang laging chine-check yung ibang katuruan o yung ibang relihiyon. Pero walang personal check, walang personal evaluation. Okay? And also, sermons without a call for repentance and holy living. Mensaheng walang pananawagan sa pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ng banal. So, maaaring yan din yung tinatawag nating vain discussions. Kaya, the goal of false teachers
was not to create an environment of love. So doon natin makikita talaga yung mitiin ng mga tagapagturo na hindi totoo. Sabi dito, they were not, sabi nga, to create an environment of love. Ayaw nila ng atmosphere ng pag-ibig. Ang gusto nila, punuin. Sabi dito, but to fill their pockets and fulfill their egos. Okay? Yan po ang puso ng mga tinatawag nating hindi totoong tagapagturo. Ano po sabi dito? Not to create an environment of love, but to fill their pockets and to fulfill their egos. So, syempre, ayaw nilang masisira sila, kaya sisiraan ng iba para sila ang magmukhang tama. Okay? So, nangyayari po talaga ito. Ano po? So, kaya, sabi dyan, nandito ang kanilang pag-ibig. Ano po? Sa mga nakasisira at nagdudulot ng pagkakahati-hating katuruan, sa mga usapin o mga talakayang walang kabuluhan, vain discussions. So, what we say vain discussions is just ano lang yan, parang Q&A, but walang bunga. Ano po? Nangyayari po ito. Parang ang nagiging impact ko is just ano lang, para panghusga. Yan, maging mapanghusga po ang tao at hindi maging merciful para doon sa mga tao. Amen? Amen. So makikita natin. So their love is for destructive and divisive doctrines, also for vain discussions, and we have in verse 7, ito pang matindi, makikita natin, desiring. So, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Gusto lang magkaroon ng titulo, gusto lang magkaroon ng posisyon, pero wala naman tawag ho para doon. Kaya sabi dito, number 3 is their love for undeserved prestige. Hindi lang po na sila ay makapagdulot ng disunity, maitaas ang kanilang mga sarili, kundi, sabi nga, on the next level, maging bantog sila. Okay? Siyempre, makita naman natin, mga bantog talaga eh. Mga sikat talaga. Sabi nga nila, tingnan nyo, kumikita na. Di ba? So, may mga advertisements na. Yan yung mga namamayagpag na sa atin. Okay? So, their love for undeserved prestige, they want to be teachers of the law, but unqualified. Because, without understanding either what they are saying, nakakatakot po ito, nagtuturo pero hindi sigurado kung talaga bang yun ang sinasabi, o nauunawaan kung ano ang kanilang sinasabi, or the things about which they make confident assertions. Wala silang kumpiyansa doon sa kanilang sinasabi, sa kanilang tinuturo. Abay, teka muna. Sigurado ka bang nasa Biblia kung sinabi lang ng tao? Kaya delikado rin po yung halimbawa, sinabi nga ni ganito ni theologian, for example, theologian daw, o di kaya ng isang sikat na ganito, sinabi nga niya na ganito doon ka lang naggilay, pero hindi mo tinignan sa Bible. Kasi ang batayan natin is Biblia. Hindi yung kung anong opinion o kung ano yung quotation ng isang sikat na tao. Okay? So ito yung goal na nakikita natin. At ito yung maging distinction, mga kapatid. Ano po? Ito yung distinction na magse-separate doon sa totoo at hindi. Ano po? So, ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 23. So, in Matthew chapter 23, makikita natin yung expose ng Panginoon sa mga skriba at sa mga pariseyo kung ano sila. Okay? Tingnan natin.
from verse 3. Okay, verse 1 rather, sabi dyan. Matthew 23, tingnan po natin. Aklat po ng Mateo. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do, for they preach, but do not practice. They preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long, and they love the place of honor at feasts, and the best seats in the synagogues, and greetings in the marketplaces, and being called rabbi by others. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. The greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. So nakita natin yung mukha ng mga taong nagsasabing sila ay sa Diyos. Sila daw ay lahi ni Abraham, sila daw ang totoo dahil sila ang tumutupad ng kautusan. Masigasig sila sa mga seremonya, masigasig sila sa mga tradisyon, pero ang tradisyon nila hindi originated or originally kung ano yung nasa Old Testament, kasi meron ng extra biblical, di ba? So ang sabi dito, they want to be teachers of the law. Ito yung desire ng mga taong hindi sa Panginoon. They sought only preeminence, personal power, and prosperity. Okay? So ang kanila lamang hinahangad ay kasikatan, kapangyarihan, kayamanan. So ito po, makikita ho natin sa katauhan ng mga taong sabi ng Panginoon ay saaban ninyo. Woe to you! At ang mabigat pa ho, so sinabi ng Panginoon dito sa huling bahagi, verse 33. Okay, from verse 29, tingnan po natin. Matthew chapter 23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the monuments of the righteous, saying, if we had lived in the days of our fathers, we wouldn't have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Okay? Thus you witness against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your fathers, you serpents, you brood of vipers. How are you to escape being sentenced to hell? Kayong lahi ng mga ulupong. Sabi dito, how are you to escape being sentenced to hell? Therefore I send you prophets and wise men and scribes, some of whom you will kill and crucify, and some you will flog in your synagogues and persecute from town to town, so that on you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah the son of Barachiah, whom you murdered between the sanctuary and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. So nandun na ang judgment ng Panginoon sa mga taong ito. Dadanak ang dugo. Ano po? Bagamat unang dumanak ang dugo ng mga matuwid, ng mga ligtas. Pero sinigurado po ng Panginoon na hindi sila makakaiwas sa hatol ng impyerno. Ito po ang naghihintay sa mga taong umiibig sa kaguluhan, umiibig sa mga walang kabuluhang usapin, at naghahangad ng kasikatan. At nangaagaw pa ng kaluwalhatian na dapat ay sa Diyos. So, ang isa pang halimbawa natin ay si Diotrephes.
in 3 John. Samahan niyo po ako sa 3 John. Diotrephes or Diotrephes. 3 John verse 9 and 10. Ikatlong Juan. I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first. Ang gusto lagi siya ang una. Ang gusto lagi sa kanya nakatingin lahat, nakikinig lahat. He likes to put himself first. He does not acknowledge our authority. So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers and also stops those who want to and puts them out of the church. Tingnan niyo po yung galaw nito pong si Diotrephes. So siya ay gusto niya siya ang una, sabi niya, wala siyang kinikilalang authority. Para sa kanya siya ang authority. Okay? At sabi niya, he talks wicked nonsense. So sinisiraan niya si John. Okay? And he refuses to welcome the brothers. So hindi siya mapagtanggap sa mga kapatid. And stops those who want to. So ini-impluwensya pa niya yung iba na gawin din ito. Do not welcome our brothers. Wala tong welcome song sa church. Ano? Ayaw nito ng mga kantang welcome to the family. Not welcome to the family. Okay? And puts them out. So mahilig siyang mag-excommunicate. Mahilig siyang mag-expel ng tao. Magaling siyang magpalayas. So ito yun, si Diotrephes. Okay? So, they sought only preeminence, personal power, and prosperity. James chapter 3 verse 1. So ito po ang babala. Sabi po dito, let not many of you become teachers. Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such we will incur a stricter judgment. Nakakatakot yung naghahangad na maging tagapagturo. Kung ang mga tao namang tinuturuan mo ay dadalhin mo sa kapahamakan. Mas mabigat ang parusang naghihintay mula sa Panginoon. So ito yung goals and motives nung pong sinasabing false teachers ni Apostle Paul. In contrast sa kanila ni Timoteo, na sinabi po niya in verse 5, so sabi po dito sa verse 5, balikan po natin, sa ating pong passage, yan, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. This is the aim of our charge. And yung ating second point, ano po? So, the true teacher's goal. So, next Sunday po yan. Ano po? Biyaya po ng Diyos. So, patuloy tayong paalalahanan, mga kapatid. We are called not only to be silent or to be mute. Ano po? But as we speak, ito po ang maging goal po natin. Ano po? Kung takot tayo magsalita, ito ang mas katakutan natin. Sa pagsasalita natin, may mapahamak. Sa pagtuturo natin, may mapahamak. Okay? Yun po yung sinasabi ko dito. That is the whole point of this passage. Tayo po ay accountable sa Diyos. Mananagot tayo sa Panginoon. Pero hindi naman tayo tinawag ng Panginoon maging tahimik. Para bang safe, para safe mode lang tayo na hindi nila mga ngaral kasi baka mapahamak ko yung tao. Baka maitulak ko ng tao sa kapahamakan sa halip ka sa Panginoon. Hindi ganoon.
Alam mo ang iyong kaligtasan eh. Alam mo ang iyong kaligtasan. At since alam mo ang iyong kaligtasan, doon lang tayo sa pag-share ng gospel. Okay? So, may tayo ng gabay sa Panginoon. Paano mo i-relate ito dun sa tao? Paano mo ito ibabahagi dun sa tao? Marami sa atin, meron sa atin, hindi magaling makipag-communicate. Pero, who knows? Sabi nga, hindi natin alam. Baka tayo pang gamitin ng tao dun sa mga taong sa darating na panahon ay magiging instrumento niya para sa kanyang gawain. So again, the goal of our teaching is not to impress people, not to gather people only for their attention without, sabi nga, wala tayong intensyon na talagang iligtas sila, kundi ipresenta natin ang katotohanan. Katotohanan galing kay Kristo na ating tinanggap at hindi natin hangad na tayo ang makilala kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyo pong salita. Muli po sa pagpapaalala niyo sa amin that we are here, Panginoon, sa ministry upang kilalanin ang inyo pong biyaya na pagtawag sa amin. Yes. Ang kaligtasan at ang paglilingkod na ito po ay may commit namin, Panginoon, sa iyo na hindi po nasasaalang-alang ang inyo pong pangalan, ang inyo pong dangal sa amin pong pagbabahagi ng iyong salita. At kami po ay maging instrumento sa mga tao, Panginoon, na ikaw ang may taas namin at hindi ang amin pong mga sarili. Salamat o Diyos sa mga katuroang ito. At ikaw po lamang ang patuloy na maitaas namin sa amin pong paglilingkod. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.